Eleksyon na naman. Ang hirap namang pumili ng dapat at karapat-dapat. Boboto ba ako? May sense pa bang bumoto? May pwede pa bang magawa ang isa kong boto? Iyan ang mga tanong mula sa librong Boboto ba ako? ni Ray Crizaldo. Sabi nila, ang dami na daw ngayon parang ayaw ng bumoto. Una, parang hindi mo naman daw sigurado na yung boto mo mabibilang because yung ating hocus-pocus na pinag-uusapan. Isa pa, wala ka naman daw mapili. Parang isa lang ang hilatsa ng mga kandidato. Sabi nga nila choose the lesser evil na lang. Sabi nila, pera-pera lang din daw. No? Kumbaga, ang eleksyon ay isang malaking negosyo sa Pilipinas. So parang, ba't ka pa boboto? Parang wala naman din daw magbabago. Hindi nakakapagtaka kung bakit marami ng disappointed sa eleksyon, disenfranchised, at actually yung iba, disinterested na. Sa isang sitwasyon kung saan ang mga politiko, you can't even seem to trust. At ang mga botante, pwedeng mabili. At ang mga boto, pwedeng i-manufacture. At ang bilangan ng boto, pwedeng i-manipulate. Bakit ka pa nga ba boboto? Gaano kahalaga ang isang boto? Well, yan kasi ang nagpapaalala sa atin ang sinasabi ng ating Constitution that Sovereignty resides in the people. We are the government of the people, by the people, for the people. at hindi ito gobyerno ng mga kandidato at ng mga na politiko. We are blessed na tayo ay nasa isang sistema kung saan may demokrasya. Sabi nga nila, walang good governance kung walang good citizenship. Yan ang essence ng demokrasya. Throwback tayo. May pagkakataon sa ating kasaysayan na walang karapatang bumoto ang mga tao. Or kung meron mang eleksyon, joke na lang yun. Ibig sabihin, hindi talaga totoong eleksyon ang nangyayari. Nung panahon ng martial law, nawalan ng karapatan ang isang citizen na makaboto at makapili ng leader ng bansa na gusto niya. Isang henerasyon ang lumaban sa martial law at muli nilang ipinaglaban nung EDSA Revolution na mahalaga ang demokrasya. Mahalaga na meron tayong karapatang pumili ng leader na mangunguna sa atin, na ayaw na natin ng isang diktatorya. Ganyan kahalaga ang isang boto. It is equivalent to a life of an entire generation na nakipaglaban para makaboto tayo ngayon. Ito ang magpapaalala sa iyo at sa akin at sa lahat ng mamamayan ng Pilipinas na kapag eleksyon, pantay-pantay tayo. Walang mayaman, walang mahirap. Lahat tayo, may iisa lang na boto. At tuwing eleksyon, tumataob ang tables. Tayo dati nakikiusap lagi sa kanila. Ngayon, sila ang nanunuyo at sila ang nakikiusap sa atin. Nasa atin ang kapangyarihan. Kaya mga kababayan, if you want to vote right, you have to think smart. Dapat, karapat dapat.